puso at kaluluwa. Di makaya na mapagkaloob. Amadeyas, aking Panginoon, ang aking dalangin, pag-usay tanggapin. Ang tanging alay ko na ay mahigit. Ito lamang ang wala nang iba pa akong hinihiling. Ito ang halain na iyong bigyan pansin. Ang taong tulad ko hindi dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayanan ang pagkaloob. Amadeyas, higing Panginoon, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang pag-ialay ko na ay dumikit. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang mapapiling ay kagalak ng loob. Ang tanging halay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan ay pagkaloob. Amadeyas, aking Panginoon, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala na iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala na iba pa akong hinihiling. Ang sakit? May bilis relief Dolphinal. Unilab yan. Sa mga nanonood at taga-pakinig, saan man kayo naroroon, saan man kayo naroroon ngayon, ako po ay magpasalamat sa inyong lahat. At napakaganda
ng topic o pag-usapan sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang tao po may kapangyarihan pero hiram lang. Hiram. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos kailanman hindi kaya hiramin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi binibigay. Walang sino mang makapaghadlang sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat siya po ay Diyos na lumikha ng mundo. Ang lumang tipan po ay ang Genesis. Ang Genesis na kung saan isinulat ang kasaysayan ng likhain ang mundo na magkaroon ng langit at lupa. Napakabuti po ng Diyos. Kung walang lupa, walang langit, wala rin tao. Lahat wala. At sabi ng Diyos, magkaroon din ng dagat, tubig, at magkaroon din ng iba-ibang uri ng mga isla. At iba-iba pang uri ng mga hayop. O iba pang halaman na may bunga o mga malalaking punong kahoy at iba pang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Mga kapatid, sa ating pangailangan bilang tao, sapagkat ang Diyos kung magmahal, sobra-sobra, siksik, leg-leg at umaapaw. Kaya kung sino man sa ibabaw ng mundo nakawagis ng Diyos, na sabi nga, siksik, leg-leg at umapaw ang kanyang darating. So, biyaya po ng Diyos. Ngunit ang lahat niyan ay huwag natin angkinin. Bigyan po natin ang kapwa at tinatawag na sharing. Bakit po? Ang Diyos man din nagpatunay. Nag-share din siya sa atin. Nag-share ng araw upang maliwanagan. Kahit sa gabi, mga kapatid, may liwanag, may buwan. May buwan. Iilan lang yan ng mga pinapaalala ng Diyos na sino man tayo, mayaman, matalino, mahirap, o wala pinag-aralan. Ang Diyos po, hindi sinasabi na ako po ay doon lang sa mayaman. Hindi ganun ang Diyos.
Hindi rin sinabi ng Diyos na ako ay doktor o engineer. Ay doon ako. Hindi po ganun ng Diyos. Pantay po tayo. Kaya lumikha ang Diyos ng mabubuti. Kung mayroon man nilikha ang Diyos na masama, example, ahas, o ano mang nakakatakot ng mga hayop na mga wild. So, isa lang din yung halimbawa o yung halaman na hindi natin mapakinabangan. So, mga halimbawa lang ng Diyos na tumubo yan, eh, alam naman natin na ang ahas, eh, hindi naman po talaga pwede natin, sabi nga, gayahin. Kasi tao po tayo. So, mga palala lang yun. Katulad ng mga halaman na hindi mapakinabangan, so huwag po tayo maging halaman na wala pakinabangan. O, halimbawa, mga leon. Halimbawa, leon. So, huwag natin din tularan. Kapag binigyan ng Diyos ang tao talino, puso, at lakas. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos po ay mayroong din talino. May puso, may lakas. Hiram lang natin ang atong parte na yan. Talino, hiram lang. Puso, hiram lang yan. Lakas, hiram lang ang lahat ng iyan. Kaya ang lakas na yan, natin paglalakbay sa mundo. Kaya kailangan din po natin tumulan sa lumikha sa atin. Yan po ang kalooban ng Diyos. Kaya ituloy po natin ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Dagat, tubig, magkaroon din ng iba-iba pang uri ng mga isda at ibang uri ng mga hayop o iba pang halaman na may bunga o mga malalaking punong kahoy at iba pang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa ating pangangailangan bilang tao, mga kapatid. Tao po tayo na ipinamana ang mundo para sa atin. Kaya kung tayo may naglalakbay sa mundo, pag hindi natin ang ating buhay gawin sa kalooban ng Diyos, pag sinira natin ang bigay ng Diyos na talino, puso, at lakas, parang sinira din natin ang buhay natin. Parang sinira din natin ang mundo na ginawa ng Diyos. Ang Diyos po, mga kapatid, ang Diyos po, mga kapatid, kung magmahal,
Kung magmahal mga kapatid, sobra, siksik, liglig, at umapaw. Kaya pag umapaw mga kapatid, sumulat tayo ng Diyos na umapaw ang pagbigay sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan tayo mga kapatid, kamahal ng Diyos. Dahil tayo po ay kawangis niya. Kawangis niya, purihin ang Diyos sa buhay. Ang Diyos po mga kapatid na bumubuhay. Noong una pa, hindi pa tayo nilikha. Langit at lupa pa lang. Nilikha ng Diyos, wala pa tayo. Ang mundo hanggang ngayon buhay pa rin. Hindi nawawala ang araw, ang buwan, hangin, lahat ng mga uri na pangailangan natin. Buhay pa rin. Ang Diyos, mga kapatid, ngunit ang lahat na yan ay ginawa sa loob ng anim na araw. Mga kapatid, sa 6 na araw, ginawa ng Diyos. Sapagkat siya po ay ilang modelo. Siya po ay tao, ay Diyos. Hindi po siya tao, Diyos. Kaya nagawa niya sa 6 na araw para sa ating pangailangan. Ngunit ang 6 na araw na yan, ngunit ang 6 na araw na ginawa ng Diyos, ito po ay pang-pisikal mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, sa 6 na araw, napaka-powerful ng Diyos sa lawak ng langit at lupa, sa lawak ng mga sari-saring isda, hindi naubusan, daming nanguhuli, malalaking barko, hindi nahuli. O anumang mga pagkain, katulad ng palay, o mga karne, super pagmahalan Diyos. Ngunit yan ay pisikal. Kaya mga kapatid, pag sumikapan natin gawin ang kalooban ng Diyos, sapagkat may kasabihan mga kapatid, sapagkat may kasabihan na sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya mga kapatid, pag sumikapan natin, gawin ang kalooban ng Diyos, sapagkat may kasabihan na sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa.
Pag tayo po'y gumawa ng masama, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Hindi pa rin tayo kawawa. Kung tumawag, lumapit, at humingi ng kapatawaran. Sapagkat ang pagsasalita ng patawad sa Panginoon ay siya rin po ay nahabag. Bakit po siya nahabag? Siya po ang gumawa sa atin. Magsisi lang po. Handa ka niya patawarin. Saan ka man sa mundo, trabaho o nakatira. Ano ka mang lahi, ano ka mang relihiyon. Dahil sa paggawa mo sa kalooban ng Diyos, doon ng Diyos nasisiyahan sa paggawa natin ng kabutihan. Kaya sa 6 na araw, mga kapatid, gano'n din tayo. Nagtrabaho tayo bilang tao. Sa 6 na araw. Kaya 6 na araw para sundin din natin ang Diyos na gumawa ng mabuti. Gawin din po natin ang mabuti. Sapagkat ang Diyos ay naging modelo. Naging modelo siya. Inayos niyang lahat bago tayo likhain. Ang Diyos po hindi nagnakaw. Ang Diyos po ay hindi nag-hold up. Ang Diyos po ay para tayo tulungan pag tayo po dumating sa takdang panahon na manghihina o anong uri ng mga pagsubok na ating harapin. Kaya mga kapatid, kung ang Diyos man hindi gumawa ng masama, tayo rin, huwag tayo gumawa. Hindi hadlang ang pag-unlad. Hindi hadlang ang pag-unlad ang pangarap. Kung gagawa tayo sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa 6 na araw natin pagkatrabaho, sa Lunes, sa araw ng Lunes, na sweldo para sa bahay. Kung nag-uupa ka man o hindi nag-uupa. Ganon din ang Diyos.
Sa araw ng Lunes ng Diyos, kung saan ginawa niya ang langit. Kaya sa Lunes po, na iyong natanggap na biyaya. Dahil sa binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, na ingatan. Iniingatan tayo ng Diyos na hindi tayo madapa o hindi tayo mawala sa mundo. Kaya sa araw ng Lunes, ang ating kita ay dapat din po natin ingatan. Mga kapatid, sa araw naman po ng Martes, ang sweldo sa araw ng Martes para sa Korinti dahil ang Diyos po sa araw ng Martes naging instrumento din nakasulat sa kanyang banal na kasulatan na ginawa niya ang lupa. Imagine nyo mga kapatid, isang araw lang ang langit na pakanawak. Sa araw ng Martes, ginawa ang lupa ng Diyos na pakanawak. Mga kapatid, saan ka man ngayon? Sa ibang bansa, trabaho. Kung saan ka ngayon, may problema, huwag mag-alala. Sapagkat ang pagsubok, hindi yan bigay ng Diyos. Walang Diyos nagbibigay ng masama sa atin. Bakit? Ang mundo napakalinaw. Hindi nagkulang ang Diyos para sa ating pangailangan. Ang gumawa ng pagsubok na tinatawag sakit man, problema sa pera o anong mga kakulangan natin, sari-saring mga ating dinadamdam, iniisip, lalo na sa mga pag-aaral ng mga anak. Hindi man natin makaya. Sa araw ng Miyerkules, ang Diyos po ay kumilos na kung saan ang isda sa dagat napakarami. Ganon ka rin kapatid. Pag ang isda lumalangoy, may Diyos. Ikaw rin kapatid, habang may hininga,
tawagin ng Diyos, humingi ng kapatawaran. Kaya mga kapatid, sa Huwebes, kung ang Merkulis may sweldo para sa Tony, ang sweldo na para Huwebes ay para din pangailangan pagkain sa atin pamilya. Pagdating ng Friday, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Friday. Ang Friday, mga kapatid, na sweldo, nilaan po sa pag-aaral. Kasama na rin po sa araw ng Sabado. Ganoon din po ang Diyos. Sa 6 na araw, saan ka man lumingon, napakabuti ng Diyos. Kung ano man, kapatid, ang iyong pagsubok, tandaan mo, ang pagsubok, yan po ay utos ng kasamaan. Kaya pag tayo po ay gumawa ng masama, sabi nga, si Polano, nagtanim na masamang puno. Kaya sa kanya pangailangan, siya tumanda. Ang puno, dahil masama, hindi niya rin naaanin. Na ibig sabihin ng Diyos, kung gumawa ka ng tama sa kalooban ng Diyos, sa iyong pangailangan, dahil ang ginawa ng Diyos sa 6 na araw ay mabuti. Gumawa ka rin ng mabuti sa iyong paglalakbay sa mundo, Lunes hanggang Sabado. Pagdating sa tayo po'y tumanda o hindi pa man tayo matanda, sa paggawa mo ng tama, pagtanim mo ng tama, mag-aani rin tayo mga kapatid ng tama. Sapagkat naging modelo ang Diyos sa 6 na araw. Ngunit ang lahat na ito, mga kapatid, ay pisikal. Na ibig sabihin, ang tao hindi lang nabubuhay sa pisikal. Kaya ang 6 na araw, yan po ang pisikal. Ano po ang ikapitong araw? Ang kapahingahan ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, nagpahinga. Kaya aralin din natin, kapatid, ang pito na ang sabi, hindi gumawa ang Diyos. Kaya atin dito, bigyan dito ng reflection. Ang kapahingaan ng Diyos. Sabi nga niya,
isang araw, siya ay nagpahinga. Ganoon din tayo mga kapatid. Mayroon din tayo linggo. Pero ano nga ba itong pang-pitong araw na ginawa ng Diyos? Ito ba'y, sabi nga, ay ang ikapitong araw po nagpahinga ang Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng pahinga? Ito po ba ay natulog o namasyal? Hindi po. Hindi po natulog o namasyal ang Diyos. Tayo lang po, mga kapatid, gumawa niya. Pero atin linawin ang pagpitong araw. Ang ibig sabihin na ang pagpitong araw ay para sa espiritual, mga kapatid. Mga kapatid, kailangan ang tao ng espiritual. Kasi po ang ating bilang tao, kailangan din natin ng physical. Kaya po tayo magtrabaho. Kailangan din natin makabayad ng kuryente, tubig, mga anong maintenance na ba kailangan din sa sakit, mga physical. Kasi may sakit po tayo sa physical. Ngunit ang pagpito, ano po ang ibig sabihin na itong araw na pagpito? Spiritual. Ang spiritual po ay ang salita ng Diyos na kung saan ibinigay niya tao rin. Katulad natin. Nagsimula kay Eva at Adan. Yan ang araw na pagpito. Hindi siya natulog o namasyan. Binigay niya ang kanyang kayamanan na salita. Sapagkat ang salita ng Diyos, bawat ABCD, bawat letter, higit pa sa ginto. Pag ating matutunan. Kaya mga kapatid, ang araw na sinasabi na pahinga, ito na po yung spiritual. Sapagkat ang spiritual, mga kapatid, ito yung mag-provide sa galaw ng ating isip, puso, lakas. Kaya kapatid, kung tayo po ay namumuhay sa physical, sa paglalakbay sa mundo, wala po tayong direksyon. Wala po tayong direksyon. Lagi po tayo makaramdam ng takot. Una, natakot na wala ng tira. Pangalawa, natakot baka walang makain. Pangatlo, takot mag-isa. Yan lang po mga kapatid, mga halimbawa kung tayo po ay namumuhay sa physical. Kaya ginawa ng Diyos ang pagpito, yung salita, yun ang nagbibigay kahinga sa atin lahat. Ano ibig sabihin ng kahinga na salita? Kung mayroon po tayong
dictionary, assignment sa eskwelahan na dapat natin basahin para tayo makasagot. Makasagot tayo sa ibinigay ng ating mga teacher. Kailangan natin aralin, basahin. Hindi lang titingnan, hindi lang basahin. May gawa. Ganon din po ang Diyos. Basahin ang salita, intindihin. Sapagkat ang Diyos po, sa kakabasa mo sa kanyang kasulatan, ang Diyos po nagtuturo, pero ang teacher, iba. Ikaw ang sasagot sa assignment. Pero ang Diyos ay binigay sa atin ng assignment. Mayroong kasulatan. Mayroon din nakasulat ang sagot. So, walang labis, walang kulang ang Diyos. Na hindi lang tayo mawala sa direksyon. Kaya napaka-importante ang pangpito. Dahil pag ang ating buhay physical, tayo po ay patay. Na ibig sabihin ng patay. Wala tayong silbi. Kumikilos man ang iyong lahat nakatawan, pero walang silbi. Sayang kapatid kung ika'y matalino. Sayang kapatid kung ika'y maraming pira, ngunit patay. Anong ibig sabihin ng patay? Ulurog tayo sa paningin ng Diyos. Hindi tayo pasado. Kaya kung mahirap ka, wala kang pinag-aralan, sikapin, gumawa para sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay nagtuturo. Kaya kailangan natin aralin ang kanyang mga salita. Nung tinawag ng Diyos si Adan at Eva, nagkasala. So hindi nagkasala si Adan at Eva, ay nagkasala na rin tayo sa ngayon. Hindi po. Si Adan at Eva nagkasala sa utos ng Diyos. Kung nagkasala, hindi idinamay tayo ng Diyos. Step 1 lang muna yun. Kumbaga sa pagtayo ng bahay, poste pa lang. Poste pa lang yun. Hindi pa maayos. Dahil tao, si Eva at Adan, binigyan sila ng Diyos. Ito na yun, na pang-pitong araw, kapahingaan para sa ating kaluluwa. Ano nga ba ang kaluluwa, mga kapatid? Ang kaluluwa po, yung balon na mayroong oxygen. Pag binitawan mo, umakyat. Pag nawala ng oxygen, walang direksyon na. Gano'n din tayo, kapatid. Pag wala tayong kapahingaan na paggawa
para sa Diyos o pag-aaral sa salita ng Diyos. Babagsak at babagsak tayo. Dahil ang buhay, hindi sinabi ng Diyos na mamatay ka na dahil kung mayroon man namatay na bata, hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay bumubuhay. Bakit po sa kasalanan po kung tayo magulang nagtanim ng masama laban sa Diyos, masama din ang ating atin. Kaya ang pagpitong araw, ito yung nagpokontrol sa atin. Ay binigay ng Diyos kay Eva at Adan. Ngunit, dahil tao po si Adan at Eva, alam ng Diyos na magkakasala sila. Kaya patuloy pa rin siya hanggang ngayon. Kaya pag-usapan natin mga kapatid, dito lang muna tayo sa Genesis. Sana mga kapatid, sa sunod po na aking ibigay sa inyo ng topic, binigay ko na sa inyo ang 6 na araw na ginawa ng Diyos at kung ano din ang gawin sa 6 na araw bilang tao. At kung ano din ginawa ng Diyos sa pagpitong araw. Mga kapatid, tayo rin po ay gumawa sa pagpitong araw. Maging sino ka man na nilikha ng Diyos, iisa lang po ang lumikha sa atin. Kung nag-iba man ang tawag mo sa inyong God, parehas lang yan. Dahil tayo po parehas dumaan tayo sa ilang tao sa ating mga magulang. Ano ka mang lahi sa ibabaw ng lupa, iba lang ang tawag natin sa Diyos, iba-iba lang. Hindi sinabi ng Diyos na ika'y hindi Pilipino, ika'y hindi Amerikano, o anumang lahi. Hindi ganun ang Diyos, kapatid. Ikaw man ay ibang relihiyon, ikaw may Katoliko, hindi po ganun ang Diyos. Ang pinagbatayan ko dito, yung 6 na araw na mabuting ginawa ng Diyos. Langit, lupa, isda, tubig, hangin, buwan, araw, mga halaman na ating kinakain at iba pa na pwede natin kainin. Yan po ang Diyos mabuti. So ganoon din po tayo. Sa 6 na araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kung meron po kayong pamilya o wala, parehas lang yan. Gamitin sa tama nang hindi tayo madaing ng pagsubok. Dahil ang pagsubok, yan po ay tatak ng masama. Walang Diyos nagbibigay sa atin ng problema. Malinaw po yan. 6 na araw, ang Diyos hindi nagnakaw, hindi nanghulda, hindi pumatay,
Kaya tayo din po, mga kapatid, sa 6 na araw, ingatan natin. Katulad ng pag-ingat sa ating buhay na bigay ng Diyos. Doon po nalulugod ang Diyos. Kaya sa 7 araw, ang Diyos po ay binigay kay Eva at Adam upang maging matuwid. Ganon din po tayo. Bibigay sa atin din ng salita ng Diyos na may gawa upang tayo po ay magkaroon ng tamang paglalakbay sa ibabaw ng mundo. Kung ang barko man walang kumpas, o ang eroplano walang kumpas, kahit man ngayon, mayroon mga GPS at mga sasakyan. Ganoon din po ang Diyos, mga kapatid. Ang kanyang pong kumpas o GPS ay ang salita na dapat natin aralin dahil ito po mas makapangyarihan ng spiritual kaysa physical. Pag gumanda ang iyong spiritual, susunod po ang physical. Kung mayroon po CCTV ngayon saan man sa pati ng Manila, kung mayroon mga CCTV, ganoon din po ang Diyos. Meron din CCTV. Saan man tayo nakatira sa ibabaw ng mundo, alam niya, sapagkat ang mundo ay para lang kasing butil ng palay sa paningin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Salamat po, mga kapatid, sa inyong pakinig at sa inyo pong nakapanood. Patuloy po ako magbahagi. Bagamat iba-iba ang binigay ng Diyos. Sabi nga, time, treasure, talent. Ang Diyos po ay meron niya. Kaya binigay niya sa atin ang tatlong thing. Time, treasure, talent. Salamat po sa inyong lahat, Panginoon. At masubaybayan niyo po ang aking mensahe. At i-upload ko rin po ang kasunod. Sapagkat ito po ay sa kasulatan ng Genesis. Kaya ang Genesis po ang atin bigyan ng linaw bago tayo sumunod o pumunta sa kabanata ni Eva at Adan. At sa pagkatapos sa Eva at Adan, papunta tayo kay Abraham o sa ibang mga propeta hanggang papasok tayo sa New Testament. Salamat po sa inyong lahat. God bless you.